Hindi na po siya katulad ng dati na sobrang pa-sweet, sobrang teenager dito. Sorry po. Fun and lighthearted. Yes. Dito po talaga mas challenging na yung mga eksena. Right. Pero ako nga po pag kada uwi ko galing taping, iniisip ko paano ko siya natatapos. But then, nagkakaroon ako ng realization na yung team po talaga yun. Sila Direk Joyce, Direk FM, kahit po madalas po, nabubuli po talaga ako sa set. Talaga? Joke lang po. Mga kulitan po na. Okay. Kailangan nun, di ba? Mga fun moments. Alan Sancon of Stars Patog will ask the next set of questions. Hi, Alan. Hello. Good evening. Yung question ko for Jessie. Yeah, Jessie, this is your comeback, di ba, teleserye after how many years? Nanibago ka ba? And what are the challenges you encountered during the shoot na medyo nangalawang ba? Di ba, pag matagal na hindi nakapag-acting, parang ganun. The very first scene, Jessie. Yeah. Hi, Kuya. First scene ko, yun yung walang lines, yung nasa bank. Kaya nga nagpapasalamat ako kina Direk kina Sir Senon, kina Miss JRB. Kasi talagang brinake in nila ako. Ganon. So, uti-uti nilang kinukunan yung mga eksena ko hanggang sa finally, pabigat na ng pabigat yung mga eksena. So, nakapag-adjust naman ako kahit papano. And yun nga sinasabi ko pa, ulit-ulit talaga. I'm just really grateful na inaalagaan talaga nila ako. Talagang alam ko, okay, hindi nila ako papabayaan. So, yung sinasabi ko kanina, marami pang aabangan talaga sa show na to. Yung character ko dito, si Agnes, marami pa talagang mga secrets mag-unfold. Thank you. Welcome back to acting. Yung second question ko for Gerald. Tanong ko lang, Gerald, kasi although parang nasagot na rin yung question ko about yun na yung kakaibang role mo dito. Pero siguro same as yung question ko kay Jessie. Ano yung challenges you encounter? Sa Budoy, maraming challenges dun because parang kakaibang role mo dun. Pero this time, dito, ano yung challenges you encounter doing this teleserye na medyo bago ka dun sa character at role mo? Siguro isa sa pinakamalaking challenge yung specific yung mga kailangan kong panggitin. Tulad ng seed phrase, crypto wallet, kasi hindi ako masyadong aware sa mga digital technicalities, ang daming technicalities. May mga ibang words doon na never ko narinig ever sa buong buhay ko. So, nire-research ko pa, gano'n. And syempre, dahil totoong buhay naman to at nangyayari talaga sa totoong buhay, kailangan alam mo yung sinasabi mo. So, yun, isa sa mga But, you can have the drama, you can have the crime, suspense, action, but it really comes down to the preparation and the story, yung story na ginagawa mo. Kailangan naiintindihan mo as a whole. Kailangan po alam mo kung yung mensahe na gusto mo iparating sa audience mo. Thank you. May pahabol lang ang question kay Francine. Sabi mo parang napansin din namin this is your parang mas mature na role, no? Sa pananamit, di ba? Sa mga eksena, di ba? How mature yung role nyo rito ni Seth? Sabi nga, this is your parang level up. How mature is mature? Direk? How mature? Hindi po. Yung character ko po, I think talaga nabigyan siya ng buhay because of our directors. Hindi ko po talaga maiwasan, banggitin sa sagot ko si Direk FM kasi malaking tulong po sa akin yun. Sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina kay Tita Lod, natatakot talaga akong gampanan si Arisa kasi sobrang iba niya sa mga characters na nagampanan namin ni Seth before. Yung last serye po namin, 30 Linen pa, natatay ko rin po si General. Dito, hindi siya yung bratinela lang. Ang lalim nung pinanggagalingan po ng character ko. And yung pinaka-challenge po talaga niya is paano ko siya gagampanan ng mas woman na siya. Nang hindi bata yung mindset niya, hindi yung padalos-dalos sa mga desisyon. Although magkakamali din naman po yung character ko dito, pero in a way na isosolve niya yung problema niya in a mature way. Kasi iba rin yung nuances and vulnerabilities ng isang teen to a young adult, no?
So talagang Arte, siguro outside from the show, ang pinaka-challenging is yung iwanan ko yung anak ko sa bahay. Mas yun. Kasi, syempre, if you're a mom, talagang hindi ka 100% sa trabaho mo kasi palagi mong iniisip yung anak mo sa bahay. Pero, yun nga, palagi akong bumabalik sa trabaho kasi nga, kumbaga, naaalagaan ako ng mga kasama ko. So, challenging kasi naninibago ako, pero din, unti-unti na rin na bumabalik ulit yung, kumbaga yung loob ko na ang gusto ko tuloy-tuloy talaga. Looking forward kasi matagal na rin yung last season sa Dugo. Yes. Next question, Francine Diaz. Grabe, ang tanda na natin! Grabe naman. ay! Wala namang tanong si Nika na Pero edad. talagang natutuwa ako kasi nung last ko siyang nakatrabaho, ang babata pa talaga namin. 2012. So how many years ago? 13? 2012. 13 years ago. 13 years ago. And 11 ba? 2011. 2011 ba? Yes. Also 14 yes, 2011. 2013 Maria Mercedes ko. Oo nga, 2011. Sobrang tagal na. Ang dami na nangyari sa mga buhay Grabe, na. Maria Mercedes. Sobrang Oo nga, tagal na. Sobrang tagal na talaga. And I'm just really happy to be working with Jay. Si Jay, maalagang co-actor yan. Sobrang, sinasabi ko lagi ito sa mga nakakasama ko, si Gerald ang isa sa pinakamabait. Ay! Wow! Nakilala ko. He's really Yes! and generous siya pagdating sa Malilibre yan. craft niya, Chop. pagdating sa pag-aalaga sa set. Yun. Bakit parang... Ibibigay ko sa yung relo ko kasi mas maganda yung relo mo eh. So I'm really happy. I'm really happy makatrabaho si Gerald. Such a gentleman. How about the rest of the cast? Yung additional question ni Nika, no? The other cast now. Kamusta katrabaho? Si Gerald kadalasan yung Eksena mo. Oo. Pero of course, si Tito John, no, yung eksena ko kay Tito John, parang nobela yung lines ko. Parang kinabahan talaga ako. Pero as always, si Tito John, sobrang bait din talaga. Tsaka naging panatag ako nung nag-eksena na kami. Sabi ko, okay. Sobrang bait pala talaga. Galing ni Tito John. So, alam ko yung mga scenes sila ni RK, napaka-intense Si talaga. RK, Super, si super. RK, sobrang galing din na aktor. I told him na, grabe, talaga, siya yung isang aktor na talagang, alam mong marami pang magagawang roles na magaganda, alam mong napaka-generous din niya sa craft niya, and sobrang natural niya umarte talaga. Believe ako. Hi RK, kung nanonood ka, miss ka namin. RK, ano mo ba si Jane nandito kanina? Oo, si Jane nandito, sinuportahan niya kami. So yun, I'm just really grateful and natutuwa ako na yung, kumbaga tama yung sinabi ni Gerald ang nagpapaganda talaga ng show na to ay ang bawat tao na nasa show na to. Walang lalabis, walang kukulang. Lahat pantay-pantay yung energy na binibigay. So, I wanna ask JC and Shaina, sino naman yung madalas niyong ka-eksena? Yun nga. Kami dalawa. Oo. Asawa ko si Shine dito. Tapos madalas ko ka-eksena si Tito Pip, si Kuya Joko. Choco Diaz, of course. Si Jet, tsaka si Jessie. Nandun sila kasi nag-work sa company ko saan ako nag-work. So sila yung mga, anong group ba kami? Group A? Group B? Kasi parang may ganun eh, ang dami namin eh. So nasa isang group kami. Unit So, A, Unit B, no? Yeah, Okay. so sila yung mga nakakasama ko palagi sa group. Pag ganun ba, Shaina, ang gagaling nyo na kasi take one lang lahat. Wala namang gano'n. Walang ganun. Correct? There's no such Shaina? Hindi naman. Well, ako kasi, para lang po alam ninyo, medyo ako yung last na pumasok sa grupong ito. So, parang may character enders on the 3rd week pa. So, parang sila, mga nakailang taping days na ba kayo? Madami na. Ako pangatlo pa lang. But then, it's a very juicy entrance because it's a very complicated character. Like what JC said, ako ang kanyang asawa, ang aking tatay ay si Chupip, at makulay po ang past ni Attorney Lea. And ang show na to, tinatalakay niya is scamming, but also sins. And siguro ako, right now, yung character ko, nandun siya sa mundo ng mga kasalanan. So lahat naman po tayo, nagkamali na sa buhay, hindi ho ba? But yeah, siguro dun sa character ko, yung para bang the past should not define you, or your mistakes should not define you, or should it define you? Yun siguro yung pinaka kailangang matanong kay Attorney Lea at saka sa mga manonood.
Alright, thank you Nika for your question. Ang next is from Neil Ramos. For Gerald, what makes sense of the Yung role talaga, when they pitch, actually, nandun pa ako sa unang script ng show na to sa Nobody pero with Gerald na talaga. Maraming, yun nga, it was a blessing na kumbaga na-delay yung setbacks ng show na to, mas napaganda. So, what made me say yes? Of course, the role, kakaiba yung role. I haven't done it before. And sabi nga ni Shaina, maraming sins ang matatalakay sa show na to. And si Agnes, hindi siya, kumbaga, andun naman siya sa kabutihan. Kung si Shaina kumbaga sa sinful world siya, si Agnes yung purity sa show na to. So makikita talaga yung, okay, the goodness of her heart, ang nananaig pa rin, kahit may mga bagay talaga siyang kailangan pagdaanan. So, I haven't done that before, na yung complexity ng character. Kaya nga ang ganda ng editing talaga, kasi parang pabalik yung, parang nare-reveal ng isa-isa, di ba? Tapos magugulat ka, oh, si Agnes yung nandun sa, na naka-black hoodie na, parang sabi ko, kakaiba yung role na to, so kaya ako napa-yes talaga. Thank you, Neil, for your question. Next from Ali De Leon of WhatsApp.ph for Direct FM and